sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin, na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin. Halina at lumapit sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Halina't ipagdiwang po natin kaisa ng buong simbahan ang dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria. Hilingin natin ang panalangin niya, ang proteksyon ng panalangin niya. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos ang kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangan, sinasamba ka dahil sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ilang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Bawa ka sa amin, ikaw lamang ang walang, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwa natin ang Ama. Amen, 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 amen. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang kapayapaan sa mundo. Dasal natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Dasal natin ang mga tumutulong sa atin. Dasal natin mga OFW. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan nung ito ay iyong simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, pakundangan sa kanya ring pananalangin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel.
Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak at ako naman magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Lahi niya ay walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya ay walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Sabi mo, o poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at iyon ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Lahi niya ay walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Ako'y tatawaging ama niya at Diyos, tagapagsanggalang niya at manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral, at mananatili sa kanya ang tipan. Lahi niya ay walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamahalin nila ang sanlibutan. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at sa gayon, siya ay pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, "Ginawa kitang ama ng maraming bansa." Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinanaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala nang pag-asang magkaanak, nanalig pa rin sa Abraham na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, "Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo." Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya ay pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Di ba't sadyang may kapwa ang sarili? Dapat hainan ang pagsisilbi at mamangha. Ligaya'y dadalisay at sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. At bago sila nakasal, si Maria natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahalain sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ngayon pong dakilang kapistahan ni San Jose, ay narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pag-ibigay ng Diyos sa pamamagitan ng anghel kay Jose ng dakilang gampanin pero napakahirap ding gampanan. At ito ay upang maging protector, tagapagprotekta ni Jesus at ng mahal na ina noon, at sa palagay ko, pati na rin natin ngayon. In-encourage po kasi ng Diyos sa pamamagitan ng anghel si Jose sa ating ebanghelyong napakinggan na tuluyang pakasalan si Maria. Basically upang maisalba si Maria sa kahihiyan at maging sa tiyak na kamatayan. And therefore upang maisalba rin, mapangalagaan, mapoprotektahan si Jesus na nooy nasa kanyang sinapupunan. From then on, nagsimula na ang kanyang dakilang misyon. And from then on, nagsimula na rin ang demonyo na maging primary target din si Saint Joseph. Bakit? Sapagkat siya ay naging primary protector ni Maria at ng ating Panginoon. Kitang-kita po yan sa mga hirap na naranasan ng banal na pamilya. Na of course, during those times, si San Jose talaga ang pinaka nagdala. Nandiyan naglakbay sila mula sa Nazareth papuntang Bethlehem. Malayong paglalakbay, tapos walang tatanggap sa kanila sa mga bahay panuluyan. Kaya't si Jesus ay pinanganak na lang sa Sabsaba. Nandiyan ding mula Bethlehem ay mag-travel din sila ng malayo papuntang Egypt dahil papatayin ni Herodes ang batang si Jesus. And then from Egypt, balik uli sila sa Nazareth. Although sa palagay ko, hindi natin masyadong na-appreciate yung hirap na pinagdaanan nila. Sa palagay ko ay talagang mga bigay ng demonyo sa kanila para pahirapan sila. Kasi kapag binabasa natin ito, parang in passing na lang na walang mga detaling sinasabi nga naman ng Biblia. Katulad nung siguradong hindi naging madali ang kanilang paglalakbay dahil di naman maganda ang daan at baka sila'y naglakad lang. Katulad ng hirap na naranasan nila sa gitna ng disyerto, papuntang Ehipto at pabalik mula Ehipto. Kung paano sila nasustain, saan sila kumain, saan sila uminom, anong mga hayop ang na-encounter nila, at kung paano nila iniwasan ang mga tulisa na po pwedeng mang-hold up o pumatay sa kanila sa daan. Not to mention ang hukbo ng haring sa Herodes. Hukbo ito, may mga armas ito na hinahanap na sila during those times. And so you see, all these concerns and certainly many more were on the shoulders of Saint Joseph. Siya ang pinaka nagdala nito. And lo and behold, sapagkat he did very well in protecting Jesus and Mary. Kahit wala siyang armas, maging kapangyarihan o kayamanan ng mundo. Pero naprotektahan niya ng mabuti si Maria at si Kristo. Patunay lamang na pinanindigan niya. Anumang hirap ang gampanin na iniatang ng Diyos sa kanya. You see, may mga bansa ngayon na nasa alanganin na ang relasyon sa Amerika. Partikular na yung mga bansa na may military base ang Amerika.
At bakit? Sapagkat kaya nga daw sila pumayag para magkaroon ng military bases ang Amerika sa bansa nila para proteksyonan sila. Ngayon daw ang nangyayari, parang sila pa ang nagpoprotekta sa Amerika sapagkat nadadami na rin sila at inuudyukan na sila ng US na sumali na rin sa gera, na ipagtanggol ang sarili nila. O di ba? Hindi po ganyan si Jose. Hindi siya nagpasa ng responsibilidad. Hindi niya ito pinasa kay Maria. Hindi niya sinabing, total naman, dami lang ako dito. Kung na bahala, kung na mag-isip, kung na dumiskarte. Bakit puro ako? Hindi niya pinasa sa Diyos. Di ba anak mo ito? Bakit ganito ang mga naranasan ko? Hindi. Walang reklamo. Hindi siya humingi ng tulong sa iba sapagkat ang tungkulin niya bilang protector ay talagang pinanindigan niya. Yan po ang dahilan kung bakit tayo rin ay po pwedeng humingi sa Kanya ng panalangin. Panalangin nagbibigay ng proteksyon kahit na kayang-kaya at sobra-sobra ng proteksyon na kaya sa ating ibigay ng Panginoon. Besides, siya naman ang binigyan ng tungkulin noon na proteksyon ng Panginoon at ang mahal na ina. Na sabi ko nga ay po pwedeng nagpapatuloy magpasa hanggang ngayon sa katawang mistiko ng ating Panginoon na nasa pangangalaga rin ng mahal na ina. At tayo yun, ang simbahang itinatag niya. Lalo pat hanggang ngayon, tayong mga anak ng Diyos, tayong mga kapatid ni Jesus, at tayong mga minamahal ni Maria, ay naharap sa araw-araw ng mga elemento ng demonyo. Nandyan ang mga temptation, ang mga tukso, nandyan ang mga aksidente, ang mga sakuna, nandyan ang mga problema sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya, nandyan ang panluloko sa atin ng iba, nandyan ang sakit, nandyan ang kamatayan, at marami pang iba. Brothers and sisters, I'm telling you, na hindi tatawagin ng simbahan si San Jose bilang terror of demons kung hindi niya tayo kayang proteksyonan sa lahat ng yan. Yes, ang tawag ng simbahan ay San Jose, kilabot ng mga demonyo. At hindi siya tatawagin ng simbahan sa napaka-tinding titulong yan ng walang dahilan. Siya'y kilabot ng mga demonyo. Bakit? Sapagkat siya ay tumayong magulang ni Kristo. Si Kristo, Diyos na totoo. At si Kristo na bilang Diyos, ang siyang nag-utos din na mahalin o igalang ang ama at ina. Kaya may pagtingin kahit papaano. May espesyal na pagtingin kahit papaano ang Diyos na si Kristo. Kay Jose, kilabot si Jose ng mga demonyo sapagkat siya ang unang nangalaga ng kabanal-banalang pangalan ni Jesus. At siya rin ay nadampian ng kamahal-mahalan at kabanal-banalang dugo ni Jesus. Partikular na nang ipinanganak si Jesus at nang ihandog si Jesus sa templo. And these basic things, these holy things, the holy name and the holy or precious blood of Jesus, ayaw na ayaw ng demonyo yan. At isa pa, katulad ng narinig natin sa ating mabuting balita, kilabot si Jose ng demonyo. Bakit? Sa unang pa lang, ano ang sabi ng Diyos sa kanya? Huwag kang matakot. Ako bahala sa iyo. Parang ganun to eh. Kung kahit wala siyang armas, ang Diyos ang kanyang lakas. Kung kahit wala siyang kapangyarihan, ang Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kung kahit wala siyang kayamanan, ang Diyos ang kanyang yaman. Hindi siya magkukulang. Kaya't ang kanyang gampanin ay kanyang nagampanan. Again, ito po ang dahilan kung bakit napakalaki at napakarami ng dahilan na po pwede nating hilingin ang tulong ni Jose. San Jose upang tayo ipanalangin na maproteksyonan. Lalo pat mahal niya ang mahal na ina. Kaya mahal niya rin tayo na minamahal ng mahal na ina. Kahapon po ay uwi ako. Kaya hindi ako ang nakapag-misa ng anticipated mass para sa solemnity ng ni San Jose bilang kabiyak ng puso ng mahal na Birhen. Umuwi ako sapagkat birthday ng tatay ko. Sinabi ko sa kanya, pinaghanda ka namin at maganda mga regalo mo mula sa amin ng mga anak mo. Magpasalamat ka kay mama kasi nagparaya siya. Sabi niya kahit wala na daw siya, kahit konting regalo, kahit konting handa sa darating na birthday niya, basta meron ka. Alam po ninyo, nag-iba yung tono ni Papa. Firmly, he said, hindi tama yan, hindi tama yan. Alaki magagalit. Hindi tama. Ako ang kahit wala na. Basta, paghanda ninyo, regaluhan niyo ang inyong ina. Mga kapatid, mahal tayo ng mahal na ina, kaya mahal din tayo, poproteksyonan din tayo ni Jose. At dahil doon, mahalin din natin. Amintuho rin tayo kay San Jose sapagkat mahal na mahal niya ang Diyos at mahal na mahal niya ang mahal na ina. Kaya nga diba sa Biblia, wala naman siyang nasabing salita kahit isa na po pwede nating isipin bilang simbolo ng pagkasabi niya sa atin ngayon. Mula pa noon, wag na ako, ang Diyos na lang.
at si Maria. Napakagandang mensahe mula kay San Jose na hindi iniisip ang sarili niya, kundi ang Diyos ang mahal na ina at tayo na minamahal niya. Mapoproteksyonan niya talaga tayo sapagkat iisipin niya hindi ang kanyang sarili, kundi tayo. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Pumikit Ang tayo. samo ko. Panginoon, maraming salamat sa pag-ibigay mo sa amin kay San Jose. Salamat sa kaniyang mga pananalangin. Salamat sa kaniyang proteksyon mula noon at hanggang ngayon at hanggang sa mga susunod na panahon. Salamat, Panginoon, sapagkat nagpapadala ka talaga ng mga tao para proteksyonan kami. Sana mas ma-appreciate, makita namin ito at tulungan mo rin po kami na magampanan ang dakilang mga misyon na binibigay mo sa amin na maproteksyonan, mapangalagaan ang iba. Lalo na ang mga taong sa amin ay mahalaga. Lalo na ang mahalagang tungkulin na ibinigay mo sa amin sa pamahalaan sa simbahan. Tulungan po kaming ito'y magampanan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Magandang Mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya rin ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkataong tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tanggapin mo, Panginoon,
ay sa'yo ibibigay, ialay lahat ng yaman at buhay, ihahandog sa'yo, papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa'yo, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang maasahang paglingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang ng mahal na Birheng Maria ay siya rin nawang maganap sa aming paghahain na loobin mong magawa namin ng may malinis na puso sa pamamagitan ni Heso Kristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan ngayong si San Jose bilang kabiyak ng puso ni Maria ay aming pinararangalan sa kanyang kapistahan. Niloobong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, San Jose ang maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila ni San Jose naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ng hapunan, nawa kaniyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong manalangin para sa mga kakilala nating yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasal at ang Ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa puso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa buhay ko, nabatid ko nga at natanto sa kasulatan yung turo. Pakikinggan ito at itatago ko sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tangi sa buhay ko. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tangi sa buhay ko. Panginoon, narito ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose at iyong pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag ay lingapin mong lagi at panatilihin mong tumanggap ng iyong kaloob sa pamamagitan ni Jesucristo. Sama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilang. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak.
kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos ang may tuluyang matupad, siya nawa. Mahalapirin ang lasalet ay kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa, sa lagi niyo pong pagtulong na nagiging dahilan para makatulong din po tayo, hindi lamang po sa mga communities na tinutulungan nating magpagpatayo ng chapel, kundi pati na sa mga institutions, gayon din sa mga individuals na talagang nangangailangan. Maraming po salamat sa tiwala ninyo at makakaasa po kayo na dumadaan lang sa amin ang mga tinutulong ninyo. Salamat po ng marami. Thank you. Panginoon na pong bahala sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo sa mga ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Amin iniahalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging naisay. Ang birhen kong umibig ay walang singlamis, pagsintang sa dalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal